Today's video mga mi, ayan, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register ng books of accounts sa Orus. Standard na books ay 4. Ayan, ito yung dalawang columnar. Ayan, 14 columns yung sa akin. Isa ay para sa cash receipt journal. Ayan, itong isa ay cash disbursement. Itong isa naman ay ledger or general ledger. And yung isa naman ay general journal. Case ko kasi guys, sinabi sa akin ng RDO or yung tao doon na depende daw sa akin kung ilang books yung i-register ko. Pero nung bumili ako sa security guard, 4 yung binigay niya. So, ito yung lahat. Sa may cash disbursement journal and yung cash receipts journal ko, yung sticker ko ay nandito sa loob. Ayan, so tatakpan ko na lang siya. Ganyan yung itsura niya. And then, dito nakasulat yung mga sales ko. Naman sa ledger and dito sa my journal, ayan, dito nakalagay sa harapan yung stamp niya or yung sticker na dinownload after kong makapag-register sa Orus, ayan, sa online. Gusto nyo din malaman kung paano mag-register ng books of accounts online or sa Orus, ayan, watch nyo lang tong video na to. Open lang natin yung web browser natin and then i-type natin yung bir.gov.ph. And then, ang susunod naman is use BIR e-services. And then, i-scroll down natin and i-click naman natin yung Orus. And then, lalabas na yan. I-click natin yung login. Ayan. Tapos, ilagay lang natin dyan yung email and ang ating password. So, after natin ilagay yung email and password, i-check lang natin yung I am not a robot. Ayan. And then, click natin yung login and then may lalabas na ganito. Ayan, i-click natin yung secondary registration. And then lalabas na dyan yung books of accounts and then i-click natin yung books of accounts. Tapos i-scroll natin sa baba. And nakalagay dyan yung register books of accounts. And then i-click na naman ulit natin yan. And then merong lalabas na ganito. After na merong lumabas na ganito, nakalagay dyan yung TIN, branch code, registered name, RDO code, business address. I-click lang natin yung validate and then merong lalabas na business details dito sa baba. Ayan. Kapag lumabas na yan, pwede na tayong mag-add ng books. Ayan. So, i-click na natin yung add. And then, dito, makikita niyo dyan, walang details na nakalagay dyan. And then, i-click lang natin yung add row. And then, may lalabas na ganyan. Ayan, depende sa inyo kung manual, or loose leaf, or computerized. And then, kapag i-click natin yung search button, ayan, lalabas dito yung mga books na pagpipilian natin kung anong klaseng books ang i-register natin. So, guys, dito sa video na to, ayan, sample lang to ha. Ayan, so mostly 4 na libro nga yung kailangan natin. Ledger, General Journal, and yung Cash Disbursement and Cash Receipts Book. Tapos kung bagong register ka lang, ayan, so sa quantity ang ilagay natin dyan is 1. Ang magiging last volume nyo dyan is ilagay ninyo 0 dahil bagong register kayo. Sa akin nakalagay dyan 1, 1, and then automatic na lumabas yung 2 kasi meron na akong books of accounts. Ayan, nakaregister na ako and sample lang to. Doon naman sa may validity period from, ilagay niyo dyan kung kailan kayo nag-register sa BIR. And then, taxable year. Kung anong year nyo siya gagamitin. For example, 2024, ayan. So, taxable year 2, ayan, 2024. And yung from, yung start ninyo. And then, may lalabas na ganito kapag next nyo na siya. Kung gusto niyo pang magdagdag ng another book, ayan, click nyo lang yung add row. Pero kung yun lang ang i-register niyo, i-click nyo na yung continue and then lalabas tong attachments. Dito sa may attachments, pwede ninyong picturean yung books of accounts ninyo and then yun yung i-upload ninyo dito. Meron nakalagay dito kung para sa loose leaf and yung computerized books. Pero dahil manual tayo, ayan, ang ilalagay lang natin dyan is yung picture nung books of accounts natin. So, sa pagkakaalam ko yun, kasi yun yung mga napapanood ko sa mga review. So, i-scroll lang natin pababa and then dito sa may add attachment, upload files here, ayan. And then, i-click na natin yung review and then, lalabas na ulit ito sa summary, yung TIN natin, ayan, yung RDO email, ayan. So, i-click natin yung next, merong details sa itaas niyan, pero i-click natin pababa, makikita natin to. Wala naman tayong ibang magagawa kundi i-check to, ayan. So, i-click lang natin, i-check lang natin lahat para makapag-proceed tayo. And then,
i-submit na natin yung application. And then, may lalabas na ganyan, registration successful. And then, kapag appear na tong registration successful, i-check ninyo yung mga email ninyo kung meron kayong marireceive na book of accounts approved. So, mag-email naman sila kaagad kapag approve na yung registration mo ng book of accounts. And then, balik tayo ngayon sa ating account sa Orus kapag na-approve na tayo. And then, i-check lang natin or i-click lang natin itong profile. And then, dito may yung mga details mo yan sa itaas, ayan yung profile mo. And then, scroll mo lang pababa. Tapos, kapag nakita mo yung mga yan, yung merong stamps na nakalagay, volume 1, yung mga volume 1 kineme. Yun yung mga stamps na ida-download mo and then ready to print na siya. And yun yung ididikit mo sa books of accounts mo. So, ganun lang kadali mag-register sa Orus ng books of accounts, and sana nakatulong tong video na to, and kung meron kayong tanong, comment, or suggestions, ayan, mag-iwan lang kayo ng comment dyan sa ibaba. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you sa next video. Thank you so much!